Ayusin ko na ho yung buhay ko. Ang anak po nyo noon, babae, lalaki? Lalakad po yun. Lalaki. Handa na po ba kayong harapin siya? Pag tinanong kayo, bakit nyo ginawa yun? Bakit nyo iniwan sila? Bakit nyo siya pinabayaan? Ako man may iniwan. Bakit ka kaya iniwan? Yun ang itanong mo sa sarili mo. Ate Perla, ano ang iyong desisyon? Ano na lang po, uwi na lang ako sa kapatid ko. Hindi ako makasama sa lalaking manluloko. Ayoko na po kasama. Okay. Hindi ko na masyadong kakausapin pa si Ate Perla Rolando kasi mahirap para sa kanya na nagdadalang tao siya at ganitong umiiyak siya at masama ang loob niya. Kasi dapat ang babae pagkabuntis, masaya, pinapasaya nung kanyang asawa at hindi binibigyan ng sama ng loob dahil may epekto yun sa bata eh. So kung ang desisyon ni Ate Perla ay hindi na makisama sa'yo, sana matanggap mo yun at marespeto mo yung kanyang desisyon. Ate Milet? Sensya ka na, hindi ko alam. Babae rin ako. Naaawa ako sa kanya. Sasaktan ako para sa kanya. At kay Aling Elsa. I'm sorry kung... Pero wala akong alam. Sorry, wala akong alam. Siya may kasalanan, siya dapat magdusa. Tama lang ginawa ko na hindi ko binusa yung pagmamahal ko, Olan. Tama lang kasi hindi naman kasi ako ganun tipo ng babae na bubuhos ang pagmamahal para lang masaktan, para gawin tanga. Sorry. Ate Elsa? Basta ako, Chang, ayoko na sa kanya. Uwi na lang ako sa tunay kong pamilya. Bahala siya sa buhay niya. Para maranasan din niya yung ginawa niya sa amin, kung paano ang mag-isa. Basta ako ayoko na. Kung ano man yung nagawa ko sa Milet, tawarin mo ako. Hindi ko naman kasi alam na akala ko kayo, yung pala, mayroon pang isa na hindi ko naman alam talaga. Kaya, bigyan ko na po siya ng kalayaan. Ayoko na. Mang Rolando, ito po ay hindi namin ginawa, kundi kayo po ang gumawa nito. Ito ang epekto ng ginawa po ninyo. Na minsan po, bilang tayo mga tao, nakakalimutan natin yon na may mga bagay tayong ginagawa sa buhay na merong maganda ang epekto, meron din namang hindi maganda ang epekto. Kami lang po dito sa face-to-face ay namagitan para po magawan paraan na matulungan din ang mga kababaihang ito. Hindi rin naman po namin ninais na mawalan po kayo ng karelasyon. Pero marahil, ito na po yung oras para makapag-isip po kayo. Sana mapatawad niyo ako. Tao lang ako. So sana po, nagsilbi ng aral sa inyo. Ito pong nangyaring ito sa buhay ninyo. At maraming salamat sa tiwala na binigay ninyo sa aming lahat dito sa Face to Face. Hangad namin, Ate Perla, Ate Milet, at Ate Elsa, tulungan ninyo ang isa't isa. Perla, kumuha ka ng lakas kay Ate Milet. At ganun din ikaw, Ate Elsa. Kumuha ka ng lakas kay Milet na labanan ito. Dahil naniniwala kaming kaya nyo at malalampasan nyo ang pagsubok na ito ng buhay at magiging maayos at maganda pa rin ang kwento ng buhay ninyo. Maraming salamat sa ating bisita. Amin na po tayo mga kapatid, may mahalagang aral naman po tayong natutunan sa umagang ito. Sabi ng iba, ang pag-ibig daw ay parang sugal. Itataya mo ang buong mong puso at pagkatao para makuha ang inaasam na panalo. Pero ang pag-ibig ay hindi isang laro. Hindi kailangang isugal ang ating pagmamahal. Dapat marunong tayong kumilatis ng taong ating makakapiling habang buhay.
Sa ganitong paraan, walang puso, walang pagkatao, walang pagmamahal na kailangan pang isugal at sigurado na ang ating magiging panalo. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, walang magandang naidudulot ang pagsusugal, lalo na kapag ang itinaya ay ang pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kasawsawan sa pagtutok nyo sa amin araw-araw. At syempre pa, sa iyo din, Hans Martel, ang aking co-host. Sa Dance Squad. Sa iyo, B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. Ang ating pong mga sawsawero at sawsawera dito sa Broadway Studio. Sa mga taga Makati, salamat din. Aba, kung gusto po ninyong bumisita dito sa amin sa studio, mag-iwan lang po kayo ng mensahe sa Facebook account namin. At siyempre, sa lahat ng ating mga bisita na nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala, maraming salamat. Muli, ako po ang inyong pambansang kapitana na si Chang Ami, na 2 taon na pong nagpapaalala sa inyo na ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Huwebes, si Delia, malisyosa, kasera daw nila. Gustong umupa sa asawa niya. Ang gusto niya mangyari, yung asawa ko yung kuryente. Hindi daw po sinaluto. Magkakasalubong kayo, dapat magkakaiwasan. Hindi, magkakabaga pa sa sa asawa ko eh. Misis na selosa, easy to get naman pala. Babae ako, maliligaw ako. Lalo pala, ikaw na Paano kung si Mister ay magsawa na sa kanya? Kanya pwede na tayo nga maghanap pa tayo ng iba kasi matanda na tayo. Para sa iyo ba, sobra yung pagsiselos ni Aling Delia? Sobra? Sobrang silos talaga yung asawa. Aha. Face to Face, ngayong Huwebes, 10:30 a.m. Ito lang sa TV5.